si Executive Secretary Lucas Bersamin ay hindi naman daw po nagbitiw sa kanyang tungkulin. Nililiwanag po niya, sabi niya, "Ba't teka, hindi ako nagbibitiw sa aking tungkulin bilang Executive Secretary. Hindi po siya kusang nag-resign." Sabi niya, "May tumawag sa akin eh. Isa pong malapit na kaibigan at sinabi sa kanya na kailangan na siyang bumaba sa pwesto. Ang nagbigay ng mensahe ay hindi naman daw po taga Malacanang eh." Hapon, tinalakay po namin ni Nelson yun hong pagbibitiw ni Executive Secretary Lucas Bersamin at saka itong si BBM Secretary Amena Pangandaman. Pero ang development sa araw na ito, teka lang, si Executive Official ba ito? Si Executive Secretary Lucas Bersamin ay hindi naman daw po nagbitiw sa kanyang tungkulin. Meron tayong balita ukol sa bagay na yan at nililiwanag po niya, sabi niya, "Ba't teka, hindi ako nagbibitiw sa akin tungkulin bilang Executive Secretary." Ito po yung istorya ng binabanggit nating puntos na yan. Para na sa ganon ay makita natin ang konteksto. Sabi po na Executive Secretary Lucas Bersamin nito pong Miyerkules na hindi po siya kusang nag-resign. Hindi po. Sa isang panayam, ikinuwento po ni Bersamin ang, sabi niya, "May tumawag sa akin eh. Isa pong malapit na kaibigan at sinabi sa kanya na kailangan na siyang bumaba sa pwesto. At ayon sa kanya, ang nagbigay ng mensahe ay hindi naman daw po taga Malacanang eh. Hindi naman daw po taga Malacanang ang nagsabi sa kanya. Pero pinagkakatiwalaan daw po ng palasyo para ihatid ang utos na iyon. At sinabi po ni Bersamin na hindi niya babanggitin kung sino ang taong iyon dahil nirerespeto niya ito. Ayun, nirerespeto niya ito at matalik niya itong kaibigan. Pero itong kaibigan ang inatasang mag-abot sa kanya ng mensaheng kailangan na niyang umalis bilang Executive Secretary. Ayun, akala pa naman kahapon natin willing na willing, para nang sa ganun magkaroon ng malinaw na investigasyon sapagkat nababanggit nga yung kanyang pangalan at saka itong kanyang apo na si Adrian Bersamin. Ipinaliwanag pa po ni E.S. Bersamin na kapag may dumating na mensaheng ganoon, hindi na siya nagdadalawang isip. Sinabi niya na ang posisyon niya ay nakadepende sa tiwala ng Pangulo at hindi na raw po niya dinetali ang kabuuan ng pag-uusap nila ng kanyang kaibigan. Pero sinabi niyang wala siyang problema sa pagsunod sa utos na ito. At dinagdag pa po ni E.S. na inaasahan na niyang ganito ang mangyayari. Sinabi niya na hindi siya nadismaya at hindi rin siya yung taong nananatili pa sa isang lugar kapag hindi na po siya welcome. Kaya nga, di ba kahapon ang ibinalita natin, ang bago na pong Executive Secretary ngayon ay si dating Finance Secretary Ralph Recto. Pakinggan nga natin ang pahayag nito pong Executive Secretary E.S. Bersamin. Hindi ako nag-resign. The only letter that I sent regarding my position na wala na was that letter I signed yesterday late afternoon. Na sinabi ko, I bow to the prerogative of the President. Yung submit to the prerogative of the President to replace me kasi that is the nature of my tenure at the pleasure of the President. So wala, I will not also validate na may resignation ako kung wala. Somebody, a close friend of mine, at least as far as I know, called me up in the morning, mga siguro before 12 o'clock, to tell me na I am to leave as Executive Secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan. I will accept that kasi I'm only
serving at the pleasure of the President. Hindi ko na tinanong. Dahil alam ko naman yan pag prerogative, you do not, the President does not need a reason. Correct. Yung impression na nag-resign ako, I never did resign. Ayon, ang tinig po ni E.S. Bersamin, Nelson, hindi pala siya nag-resign, kundi sinabihan na siyang magbitiw. Pero hindi rin nadirekta ang Pangulo ang nagsabi sa kanya. Kundi yung mensahe na yun, Nelson, ay pinadaan pa sa isang kaibigang malapit sa kanya. At importante dyan na nalaman ng taong bayan yan. Ha? Ayun, Kasi tama yan nga ka. po ang isa sa hinihingi natin, transparency. Oo. Ang ibig sabihin natin dito, kung ano talaga yung nangyayari, wag nang sana'y paikot-ikutin pa. Di ba? Ayun, oo. Sabihin nyo kung pagbibitiwin na po namin, aalisin na po namin wala pang resignation, sinabi mo nag-resign eh. Totoo. Hindi, tsaka yun alam mo, ang executive secretary, sa lahat ng posisyon ng gobyerno, sa lahat ng gabinete, Nelson, iba yan. Ano yan kumbaga trust and confidence sa mga cabinet secretary, pero kumbaga higher level ng trust and confidence yan kasi Correct. ang executive secretary po, ang tawag dyan Little President Generation di ba? Kumbaga kung ikaw ay napili ng Pangulo, kung kaibigan ka niya, extraordinary pagiging kaibigan yan, no? Yes, Kasi nga, pero dito, ang napansin nga ng marami, ito nga, sinasabi ngayon ng ES, mahihinuha mo para may himutok din sa Nelson, di ba? Kasi para sabihin, kung ako yun, tatahimik na lang ako kung wala akong sama ng loob. Yes. Di ba? Pero dahil sa may sama ako ng loob, sino ba yung nag-interview? Si Eden ba yun? Si Auntie Claire? Phone patch interview, no? Paano mo yun? Para Full of reporters ata yun, ini-interview siya na doon nagsalita. Yes. Ito pong CES Bersamin. Kung ako ang Pangulong Bongbong, sapagkat teka lang, executive secretary ko yan di ba? Ako na magsasabi para hindi na na-edit, hindi na nagbabago, kung ano-ano ang gusto sabihin, ako na mismo magsasabi. Totoo. Ba't kaya hindi ginawa ng Pangulong Bongbong yan, Nelson, Hindi natin malaman. Kasi baka naunahan minsan kasi may naunahan Nasabi na nag-resign Diba? Hindi, kasi kahapon ang balita natin, nag-resign. Parang yung willingness niya na pag-resign kasi nga, parang nadawit po ang pangalan ko Yung una. Yung una yung statement. Nadawit po yung pangalan ng aking anak, tsaka ni-name drop po yung pangalan ko. Yes. Si Secretary Amina Pangandaman, ganun din ang puntos, di ba? Na, para bigyan natin ng isang marinaw, patas na investigasyon, ay magre-resign na lamang ako sa akin tungkulin at papabayaan ko na yung investigasyon. Di ba? Pero ngayon, mukhang iba po ang sitwasyon pala. Diba? Batay sa pahayag ni E.S. Bersamin. Kaya nga dyan, ang panawagan nga natin, di ba, transparency. Kung kayo ay may alam, di ba? May alam kayo na mga, ito lumalabas sa balita, pero hindi naman pala yun, ina-encourage namin kayo magsalita. Ayun, Para sa ikalilinaw ng mga pangyayari sa bayan, para sa tamang pagdedesisyon ng mga kinauukulan. So hindi dapat manahimik lang. Hindi dapat manahimik. Tatahimik Hindi na pa ako. pwedeng nagmamasid ka lang ngayon, Jen. Kailangan pag nakita mo, teka, mukhang mali na yung sinasabi Mukhang hindi ganyan ang totoong nangyari. Magsalita ka. Mukhang nalilihis sa katotohanan di ba? Parang ganun ang sitwasyon Kasi kung hindi ka magsasalita, parang sabi nga nila, part ka ng cover up dyan. Yun. Di ba? At ito siguro dyan ang nagbunsod kay Senador Amy Marcos para magsalita dun sa rally na bagamat sa unang dinig mo ay parang, teka, hindi, personal yan parang away na ng pamilya yan Alam mo, Nelson, ako gusto ko lang i-dramatize ng konti. Dati, mga pulis, kapag may nag-aaway na mag-asawa, hindi nila huwag pakikialaman yan. Pakialaman. Away mag-asawa yan. Totoo naman yan. Huwag kayong mag-ano dyan. O kaya maaway na magkapatid, nagsisigawan, mga kapitbahay, nabubulaho na. Huwag niyo pakialaman yan, away na magkapitbahay yan. Yes. Pero ngayon may bagong batas sa tayo, Nelson, na kahit na yan ay maaway mag-asawa, pero sa tingin mo nakakabulahaw na at nakaka-apekto na sa ating bansa at sa ating mga kababayan, karapatan mong, una, public scandal yan. Di ba? Pangalawa, pwede mong isumbong sa pulisya na nag-aaway ang ganito, ganyan. Di ba? At ito, matindi, Jen, Kasi sa pananaw ng iba, may nabasa kasi ako sa mga social media Dapat hindi yan ginawa dyan sa
harap public, oo. sa harap daw ng napakaraming mamamayan. Ang sabi nga nila dyan, don't wash your linen, Oho. dirty linen in public. Ah, Kasi pang pamilya daw yan eh. Pero depende ho kasi kung sino yung tao. tama. Sabi nga nila, hindi raw tunay na kapatid. Sabi pa ng isa, hindi tunay na Pilipino. Hindi, may mga ganun pang pagpuna eh. Eh ang problema dyan, ang kanyang kinakausap, presidente ng Pilipinas eh. Nagbibigay siya ng mensahe. Kaya nga sabi niya, ading ko. Ang kapatid niya. Oh, ina-address siya. Well, nasa harap siya ng taong bayan, pero ang kanyang ina-address ay ang kanyang kapatid na yun ang Pangulo ng ating bansa. At anuman ang kalagayan ng isang presidente ng bansa, Oho. ito po isang national issue. At hindi dapat na sabihin personal lang yan eh. Ay, totoo. Hindi ba? Ay, alam mo, kahit nga sakit ng Pangulo eh. Oo. Ay, karapatan ng taong bayan. Itinatanong, di ba? Oo, karapatan ng taong bayan na malaman. Ay, anong sakit? Ay, may sakit po sa kalingkingan. Yun. Bagamat yan ay pilit na tinatago ko. Minsan, Nelson, ha? Oo. Pero ang taong bayan ay may karapatan, kaliit-liitan mang pangyayari sa buhay ng ating Pangulo, ng ating Presidente. Bagamat dun sa rally dyan, ang paksa ay transparency, accountability, Oh. justice, And peace. Peace, di ba? Oo. sa simula, akala mo personal na, para may ibang agenda ata yung sinasabi ni Amy. Oho. Parang nalihis doon sa... Kasi yun ang reaction daw ng mga iba. Yung una, di ba? Oo. Siguro sa simula mong pagkadinig, ganun nga. Pero pagka nilimi-limi mo, yung sinasabi niya, mukhang kailangan nating pakinggan talaga.